pagdating doon sa punto na nahirap at iba yung isip. Yung isip po ay naglalaro. Kung paano kikita, paano kakain siyempre yung mga bata. Dahil masigit na nakararaming tao daw yung pangangailangan, eh di, yun po, sumunod na lang kami kahit labag sa kalooban namin. Mula rito ay nakikinabang ang halos 95% ng Metro Manila at karatig na lugar, pero sila mismo ay hindi sila 100% nakikinabang. Sa gitna ng mga bundok ng Sierra Madre, hilaga ng Metro Manila, matatagpuan ang Angat Watershed. Isa itong conservation area na pinagmumulan ng supply ng tubig para sa halos lahat ng 13 milyong residente ng Metro Manila. Sa nakaraang mga buwan, dahil sa mababang antas ng tubig, ganito na ang itsura ng watershed. Para kang nasa ibang planeta. Nagsilitawan na parang mga higanting galamay ang mga punong matagal nang nalubog sa tubig. Sa mga sanga nito, tila sapot ang di mabilang na lambat ng mga mangingisda. At habang natutuyo ang ilog, lalong lumalawak ang kulay tsokolating dalisdis ng putik. Dito nakatirik ang mga dampa ng mga katutubong dumagat. Nasa 5,000 katutubo ang namamalagi sa loob ng Angat Watershed. Sila ang kauna-unahang tumira sa mga bundok na ito. Walang kuryente, walang signal ng cellphone. Maraming tubig, ngunit walang mga gripo. Ang 29 na taon na si Nigger, walang ibang mundong kinamulatan kundi ito. Mas maganda yung pamumuhay dito kaysa sa kagaya sa labas. Hindi namin kabisado. Hirapan po kami para doon. Kaya kung tatanungin po niya ako doon sa bagay na yun, dito na lang talaga. Kasi kahit pa paano kabisado ako na yung pamumuhay dito. Sigurado, nakapunta ka na rin naman siguro sa Sa bayan. Sa bayan. Kumusta ba yung buhay sa bayan kumpara dito? Sa pakaramdam ng iba, masarap po sa bayan. Sa iba, pero para sa akin, hindi po. Lalo sa kagaya ko walang paggastos. Mahirap. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ni Nigger. Ang mga katutubo gaya niya, sumisisid at namamana lamang. Wala raw kasi silang puhunan, pambili ng lambat. Pero dahil natutuyo na ang ilog, lalong humirap ang panghuhuli ng isda. Ngayong araw, mangangapa ng isda si Nigger sa putikan. Kapag ganyan yung kulay ng tubig, ano yung ginagawa niyo para makahuli ng isda? Kapakapa na lang po. Ano naman yung kapakapa? Yung, halimbawa, labo-labo, mga hilo-hilo pa yung mga isda. Pag nadadikit sa mga kamay namin, di na namin agad para madakot. Kailangan masukol mo agad, madiinan mo para mahawakan mo siya. Mahirap na. Pasa na yan po yun.
Ilang oras ng trabaho para lamang sa ilang piraso ng isda. Suko na sana si Nigger, pero sinuwerte din bandang huli. Oo, nakita ko na nakalabas yung ganito niya. Para siyang nahihilo. Ginawa ko. Tumalon ako agad doon sa bangkat, sinunggabang ko. Ayun, nahuli ko naman. Ang isdang nahuli ni Nigger, agad niyang dinala sa dealer para ipakilo. Oh, isa. 50 pesos yung isang kilo. Ito, ito ang bayan. Dalawang bechin, 3 candy, at saka ito. Ang kita ni Nigger ngayong araw ni hindi kasya sa 1 kilong bigas. Kasi Kung 25 tutuusin, 600 pa raw ang utang niya sa kanyang dealer, si Nanay Marilu. Siyempre, pagka walang nahuli, hindi mo pwede, pagka lumapit sa'yo, sabihin na wala silang bigas, siyempre, pautangin mo, di ba? Anong konsensya mo na hindi mo pautangin, itao mo yun. 3 fish dealer ang pinayagang magnegosyo sa loob ng Angat Watershed. Sila ang bumibili ng isda sa mga katutubo para ibenta ng mas mahal sa labas. Pwede rin sana itong gawin ng mga dumagat para mas malaki ang kanilang kita. Yun nga lang, hirap daw silang makaipon ng puhunan. At madalas pang niloloko ng mga tagalabas. Alam mo kung negosyo lang, mayaman na sana ako. Kung negosyo, kasi alam niyo kung bakit, kung sasabihin ko sa'yo, pag hindi ka ano sa dumagat, yung halimbawa, hindi ka, yung bang gusto mo lang lokohin sila, yayaman ka eh. Yayaman ka. Kasi sila, halimbawa, pinatimbang sa'yo 10 kilo, ang halaga nun 500, hindi na nanghihingi ng sukli yan eh. Hindi na. Basta sasabihin lang kung anong gusto nila. Tapos pag sinabi, tatalikod na yan. Eh ako hindi ganun eh. Hindi ako ganun. Tinuturuan ko sila kung paano sila makaipon at makapagpundar. Sa ngayon, ang mga katutubo umaasa sa mga fish dealer para makabenta ng isda. Makabili ng supply Ano na yan sa biyahe nila? at para na rin mangutang sa panahon ng kagipitan. Bakit tingin nyo kailangan kayo ng dumagat dito bilang fish dealer? Alam mo, ako hindi ko kayang sagutin yan. Sa totoo lang, dumagat dapat ang interviewin ninyo kung bakit kailangan ako bilang fish dealer. Di ba? Kasi kahit sabihin ko, ipagpilitan ko yung sarili ko, kung ayaw nila, wala akong magagawa. Walk out ako kung ayaw. Ganun lang naman eh. Ikaw ba nakapag-aral ka? Oo, nakapag-aral po ako hanggang grade 2 lang po. Hindi na ako nag-aral ng patuloy. Kumita ako ng kaunting pera, kinalimutan ko ng pag-aaral. Hindi na nagpatuloy. Bakit? Kumikita na ho ako ah. Kaya nang mabuhay. Hindi mo nakita kung bakit importante sa yung school? Ngayon ko na lang po na pagtanto ng mahalaga po pala yun. Gusto mo makatapos mga anak mo? Hindi ko masabi yun. Hirap ng buhay. Gustuin ko man wala naman akong itutustos diyan. Ang buhay nila Nigger hindi umuunlad. Walang ibang iniisip kundi paano makaraos sa pang-araw-araw. Kaya talagang sanay na sa ganitong buhay. Ano ba yung ganitong buhay? Mahirap? Masaya? Minsan mahirap na masaya. Hindi pare-paras, pero pagdating doon sa punto na kahirapan, iba yung isip. Yung isip po ay naglalaro.
Kung paano kayo kita, paano kakain, siyempre, yung mga bata. Una-una, yung mga bata. Lagi bang nasa isip niyo yun? Kung ano Oo. kikitain, Kung anong kayo kitain, talaga yun nasa isip. paano kakain ngayong araw, paano kakain bukas. Sapat na ako ay kahit wala akong tubo, pero Hindi mabubuhay ang mga katutubo sa anggat sa pangingisda lamang. Malayo po ba yan? Dito po sa ibabaw lang po. Ganito lang po, yung po mga, ayan po yung buho kinukuha eh. Ah, okay. Isa si Mang Rogelio sa mga village elders na mga dumagat dito. Opo, ito po, yung mga ganyan po. Sinamahan ko siyang manguha ng bungkawi. Isang uri ng kawayan. Paano po nalalaman kung alin yung pwedeng kunin? Magulang po ang dahon. Ito, 7 po ito, isang ganyan. Opo. Halimbawa, kung ilan man yung makuha niyo sa loob ng isang araw, halimbawa mga 200 pieces na ganyan, Sa isang araw, kaya ng 200 pieces? kaya po. Pagka yung, meron po kasing mga lugar na talagang puro halos Dikit-dikit. dikit-dikit na po. Hindi basta-basta ang trabahong ito. Maraming nakatagong panganib. Ano po ibig sabihin nun? Yung, yan po ay nakakabulag. Makati. Nakabulag. Pag nalagay sa mata nyo yan, pag Makati. hindi yung didibus yun ng mga matatanda namin, sa amin po yun. Hindi kayo makakita at lalabo yung mata nyo. Matutusok po yung ano yun eh. Naku, delikado pala, no? Paano niyo po naiwasan na mangyari yun? Ay, Ingat lang. Ingat lang po talaga. Tapos ito pong, yung mga putol po dito, matalas din ito. Matalas po ito. Ito po yung matalas yan. Huwag nyo hahagpusin. Masusugat. Silang galawin. Kaya kailangan alam ninyo yung makakasugat, yung lugar na may maputi, huwag hahawakan. Yun yung trabaho namin. Kaya namin umiwas at kaya namin kumuha ng, kumbaga kung hindi lang dun sa talagang aksidente, hindi kami masusugat. Dahil alam po namin umiwas kung paano Okay. mag-ingat dun sa pagkuha. Matagal ng hanap buhay ng mga dumagat ang pagkuha ng bungkawi. Pero mula nang itatag ang Forest Reserve, kinailangan nilang umayon sa mga patakaran ng National Power Corporation o NAPOCOR. Ay nung pong Alangdam, sa sariling sasakyan namin nakasakay sa balsa, papunta ng Norsagaray, yung aming mga produkto, wala po kami dinadaan ng checkpoint. Kaya kami ay Malayang malaya nakapagbebenta. kami namamalsa. Dahil hindi po kami nakikiraan doon sa kanilang mga checkpoint. Ay, Okay. diretso kami sa ilog namin. Kamusta po yung sistema ngayon? Hindi po okay sa amin kasi hindi nga po kami sanay gumawa ng mga hilingan doon sa kanilang mga tanggapan, sa mga opisina nila. Ngunit naman ipanggiyak. Giyak di. Itong bungkawi po na ito, kinuha ko ng ano po ito, 3 araw. Ngayon hindi pa po ito pwedeng ibinta at hintayin ko pa na makaipon ako ng mga 1,500 piraso bago ko pa lang yan maibinta. Tapos ito po namang mga ano na ito, itong mga stick na ito na kinakayasan na namin, yung kinukuha namin sa mga tuyong buho na ganiyan, eh tinadtid namin ng itak, tapos ibibilad sa araw. At ito po kasi ang sistema po nito,
tinatalian namin siya ng ganito kalalaking tali. Ito. Ganito kadadami. Ganito po ito po yung sukatan, yung basta isang ganoon. Yung po ay nabibili sa amin dito ng 8 pesos ang isang ganito. Hindi rin po namin alam kung okay na yung ganung halaga. At sa pamamagitan ng kami wala talaga hanap buhay, yun lang po yung aming pinagkikitaan ng